Isang taos-pusong pagbati sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po si Elsa at welcome sa Tinig ng Pag-ibig, ang tahanan ng mga kwentong sumasalamin sa ating mga karanasan. Sabi nila, ang utang na loob ay hindi nababayaran ng salapi. Pero paano kung ang mismong pasasalamat na yon ang nagiging kadena? Para ikulong ka sa isang kasinungalingan. Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa pamilyang inakala mong sayo? She's a good wife, very dedicated, pero hanggang doon na lang. Ang mga salitang iyon, binitawan ni Doña Imelda sa gitna ng hapunan, ay parang yelong tumusok sa puso ni Charmaine. Malamig, matalas, at nakakamanhid. Nasa harap sila ng isang mahabang lamesa na puno ng pagkain. Kumikinang ang mga kubyertos na pilak. Ang mga ilaw mula sa chandelier ay naglalaro sa mamahaling babasagin. Pero para kay Charmaine, biglang nagdilim ang lahat. Huminto ang pagnguya niya. Ang bigat ng tinidor sa kanyang kamay ay tila naging 100 kilo. Hindi siya tinitingnan ni Doña Imelda nang sabihin yon. Ang kausap nito ay isang matalik na kaibigan, si Señora Consuelo, na tumangutango lang na may maliit na ngiti sa labi. Si Jonathan, ang asawa niya, ay abala sa kanyang telepono. Bahagyang nakangiti. Hindi man lang narinig. O baka, pinili niyang hindi marinig. Hanggang doon na lang, until there and nothing more. Biglang bumalik sa alaala ni Charmaine ang isang hapon. 10 taon na ang nakalipas. Ang amoy ng disinfectant sa ospital. Ang mukha ng kanyang ina na basang-basa ng luha. Ang doktor na nagsasabing kailangan ng operasyon ng kanyang ama. Isang operasyong hindi nila kailanman mapag-iipunan. Naalala niya ang sarili. 20 taong gulang, nanginginig na kumakatok sa malaking pinto ng mansyon ng mga De Los Santos. Siya, na halos hindi makatingin sa mata ni Doña Imelda, ay nagmakaawa para sa kanyang ama. Isang utang na hindi niya kailanman malilimutan. At isang utang na hanggang ngayon, binabayaran niya. Charmaine, okay ka lang? You're spacing out. Ang boses ni Jonathan ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ngumiti siya. Isang pekeng ngiti na sanay na siyang isuot. Yes, of course. May naalala lang ako. Tinuloy niya ang pagkain, pero ang lasa ng pagkain sa kanyang bibig ay parang abo. Matapos ang hapunan, si Charmaine, gaya ng dati, ang nag-asikaso sa kusina. Kahit may mga katulong, iyon ang paraan niya para ipakita ang kanyang pasasalamat. Ang kanyang dedikasyon. Habang naghuhugas ng mga plato, kinuskos niya ng paulit-ulit ang isang platong porselana. Madiin, gigil, na para bang sinusubukan niyang tanggalin hindi ang mga tira ng pagkain, kundi ang mga salitang dumikit sa kanyang pagkatao. Hanggang doon na lang. Pagod siyang pumasok sa kanilang silid. Naabutan niya si Jonathan na katatapos lang maligo. Lumapit ito sa kanya, niyakap siya mula sa likod. Sorry kanina, love. Bulong nito. You know my mother. Medyo matalas lang magsalita. But she appreciates you. We all do. Hindi sumagot si Charmaine. Hinayaan lang niya ang sarili sa yakap na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Pero ngayon ay parang kulungan. Humiga na sila. Pinatay ni Jonathan ang ilaw. Sa dilim, mas malinaw ang lahat. Mas matalas ang sakit. Nang akala niyang tulog na ang asawa, umilaw ang telepono nito sa bedside table. Isang notifikasyon. Hindi niya sinasadyang basahin, pero nahagip ng kanyang mga mata. Isang mensahe mula sa contact na may pangalang M. See you tomorrow. Same place. Bago pa man niya maproseso ang nabasa, biglang gumalaw si Jonathan. Sa isang kilos na parang sanay na. Kahit sa pagitan ng pagtulog, kinuha nito ang telepono, nag-swipe at idinilat ang mga mata. Tumingin ito sa kanya. May tumawag ba? Tanong nito. Ang boses ay bahagyang garalgal. Wala. Mensahe lang yata. Sagot ni Charmaine. Pinipilit na maging kalmado ang boses. Tumango si Jonathan at ibinalik ang telepono.
Pero napansin ni Charmaine na bago ito muling humiga, may pinindot itong muli. Parang may binura. Hindi na nakatulog si Charmaine. Ang mga salita ni Doña Imelda ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. At ngayon, may kasama ng bagong tanong. Sino si M? Makalipas ang isang oras, dahan-dahan siyang bumangon. Kailangan niya ng hangin. Lumabas siya sa maliit na balkonahe ng kanilang silid. Umaasang ang lamig ng gabi ay papawiin ang init sa kanyang dibdib. Nakatayo siya roon, nakatingin sa kawalan. Nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Mahina. Isang bulong. Galing iyon sa kabilang balkonahe, ang balkonahe ng guest room. Si Jonathan. Nakatayo ito roon, sa dilim. May kausap sa telepono. Ang boses nito ay puno ng lambing na matagal nang hindi naririnig ni Charmaine para sa kanya. Oo. I know. I miss you too. Konting tiis na lang, M. Malapit na. Kinabukasan, isang maskara ng pagkalinga ang isinuot ni Charmaine. Nagtimpla siya ng kape para kay Jonathan. Inihanda ang damit nito para sa trabaho at hinalikan ito sa pisngi bago umalis. Isang kilos na kasing lamig ng marmol na sahig ng kanilang bahay. May important meeting ako sa Makati today, love. Sabi ni Jonathan habang inaayos ang kanyang necktie. It might take the whole day. Don't wait for me for dinner. Tumango lang si Charmaine. Okay, mag-iingat ka. Ngunit sa sandaling narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Jonathan papalayo. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Mabilis siyang nagpalit ng damit, kinuha ang susi ng sarili niyang kotse at sumunod. Ang bawat metro na inilalayo niya mula sa bahay ay parang isang pagtawid sa isang hangganan na hindi na niya maaring balikan. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa manibela. Ito na ba talaga ang ginagawa niya? Sinusundan ang sarili niyang asawa na parang isang kriminal? Pero mas malakas ang sigaw sa kanyang kalooban, ang pangangailangang malaman ang totoo. Hindi sa Makati tumuloy si Jonathan. Lumiko ito sa isang kilalang lugar, sa BGC, isang lugar na puno ng mga mamahaling restaurant. Pumarada ito sa harap ng isang kainan na may pribadong entrance. Bumaba si Jonathan, inayos ang kanyang damit, at may ngiti sa labi na pumasok sa loob. Ipinatong ni Charmaine ang kanyang noo sa manibela. Naninikip ang kanyang dibdib. 10 minuto, 15 minuto, 20 minuto. Isang babae ang lumabas mula sa isang itim na SUV at pumasok sa parehong restaurant. Elegante, maganda, at naglalakad na para bang pag-aari niya ang mundo. Hindi na niya kinailangan pang makita ang kanilang pagsasama sa loob. Alam na niya. Ang katotohanang ayaw niyang harapin ay naroon na. Malinaw pa sa sikat ng araw. Paatras niyang minaneho ang kotse, walang tiyak na patutunguhan. Ang mga pamilyar na kalye ng Maynila ay naging dayuhan sa kanyang paningin. Huminto siya sa isang gilid ng daan, sa isang lugar na madalas niyang daanan noon. Isang maliit na barangay na may hilera ng mga tindahan. Nakita niya ang karinderya ni Aling Rosie. Bumaba siya ng kotse, naghahanap ng kahit anong makakapitan. Naabutan niya si Aling Rosie na nagpupunas ng luha sa dulo ng kanyang duster. Aling Rosie, ayos lang po ba kayo? Nagulat ang matanda. Ay, Ma'am Charmaine, naku pasensya na. Napuwing lang siguro. Pero hindi maikakaila ang pamumula ng mga mata nito. Umupo si Charmaine sa isang bangkong kahoy. Ano po ang problema? Baka po makatulong ako. Umiling si Aling Rosie, pero maya-maya'y bumigay na rin. Si Junjun ko kasi, ma'am. Yung anak kong nasa Dubai. Lahat ng ipon niya. Yung para sana sa pagpapakasal niya. Ininvest ko. Ipinakita nito ang isang brochure na may pangalan, De Los Santos Prime Holdings. Sabi kasi, sigurado raw ang kita. Humihikbing sabi ni Aling Rosie. Malaki ang tiwala ko kasi. Apelyido ninyo. Sabi ko, imposible namang maloko ako. Pero 2 buwan na, ma'am. Wala nang update. Wala na akong makontak. Kinuha ni Aling Rosie ang luma niyang wallet at inilabas ang isang kupas na litrato.
Ito po si Junjun. Napakabait na bata. Ang pangarap lang niyan ay maiahon kami sa hirap. Tinitigan ni Charmaine ang litrato ng binatang nakangiti. Pagkatapos ay ang pangalan sa brochure, De Los Santos. Naramdaman niyang nasusuka siya. Ang problema niya ay hindi na lang pala tungkol sa isang pusong sinugatan. Mas malaki, mas marumi. Nagpaalam siya kay Aling Rosie na may bigat sa dibdib. Para makapag-isip, pumasok siya sa isang maliit na coffee shop sa kanto. Habang umiinom ng kapeng hindi niya malunok dahil sa pait, may nakita siyang isang pamilyar na mukha sa kabilang mesa. Si Angelo Reyes, isang kaklase niya noong college, ngayon ay isang abogado na. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Charmaine ang gulat sa mukha ni Angelo, na agad na palitan ng isang emosyong hindi niya mabasa, parang awa o pag-aalala. Nag-iwas ito ng tingin na para bang may nakitang hindi dapat makita. Umuwi si Charmaine bago pa makarating si Jonathan. Tulala siyang umupo sa sala. Ramdam niya ang bawat pag-ikot ng orasan. Pagod, galit, at higit sa lahat bigo. Nang paakyat na siya sa kanilang silid, may napansin siyang isang bagay sa ilalim ng kanilang pinto. Isang brown envelope. Walang pangalan ang nagpadala. Ang pangalan lang niya ang nakatype sa harap. Nanginginig ang mga kamay na pinunit niya ito. Sa loob, isang litrato. Malinaw, hindi malabo. Si Jonathan at ang babae mula sa restaurant. Magkalapit ang kanilang mga ulo, nagtatawanan. Ang kamay ni Jonathan ay nasa likod ng babae, isang kilos na puno ng intimasya. Ito na, ang sampal ng katotohanan. Hindi na isang anino, hindi na isang hinala. Isang larawan na sumisigaw ng kataksilan. Hawak ang litrato. Umakyat si Charmaine sa kanilang silid na parang isang sundalong sugatan papunta sa huling laban. Ang bawat hakbang sa hagdan ay may bigat ng isang dekadang pagsasakripisyo. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay isang sigaw ng pakikit. Pagbukas niya ng pinto, naroon si Jonathan, nakaupo sa gilid ng kama, nagpupunas ng buhok gamit ang tuwalya. Ngumiti ito nang makita siya. Isang ngiti na dati nagpapatunaw sa kanyang puso, pero ngayon ay parang lason na kumakalat sa kanyang mga ugat. Love, you're home, sabi nito. How was your day? Hindi sumagot si Charmaine. Dahan-dahan siyang lumapit. Walang salita. Itinaas lang niya ang kanyang kamay at ipinakita ang litrato. Nawala ang nangiti sa mukha ni Jonathan. Ang mga mata niya ay nanlaki. Mabilis na tumingin mula sa litrato papunta sa mukha ni Charmaine. Agad itong tumayo. Saan mo nakuha yan? Ang boses niya ay hindi na malambing. Mayroon ng talim. Hindi mahalaga kung saan ko nakuha. Sagot ni Charmaine. Ang boses niya ay nanginginig pero buo. Ang mahalaga, Jonathan, sino siya? Sinubukan ni Jonathan na abutin ang litrato, pero mabilis na iniwas ni Charmaine ang kanyang kamay. Charmaine, it's not what you think. May nagsaset up sa akin. This is a misunderstanding. Misunderstanding? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Charmaine. Jonathan, nakita ko kayo. Sinundan kita. Nakita ko siyang pumasok sa restaurant. So, please, huwag mo akong gawing tanga. Biglang nagbago ang anyo ni Jonathan. Ang pagkagulat ay napalitan ng galit. Ang pagtatangka na magpaliwanag ay naging isang atake. So you followed me? Wala ka na bang tiwala sa akin? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng pamilya ko para sa'yo, para sa pamilya mo, ganito ang isusukli mo. At doon na niya ginamit ang sandata. Ang sandatang laging tumatalab kay Charmaine. Nakalimutan mo na ba kung nasaan ang tatay mo ngayon o hindi dahil sa amin? Nakalimutan mo na ba kung paano ka nagmakaawa sa nanay ko noon? Ang bawat salita ay isang sampal. Mas masakit pa sa sampal ng katotohanan na hawak niya sa kanyang kamay. Ang utang na loob, ang kadenang ginto na nakapulupot sa kanyang leeg.
Kaibigan lang siya, Charmaine. Sabi ni Jonathan. Medyo kumalma na ang boses. Alam na niya kung saang parte siya sasaktan. Isang business partner. Kung ano man ang nakita mo, it was a professional lunch. Obligasyon kong i-entertain ang mga kliyente. Dapat maintindihan mo yan. The reputation of my family, our family, is on the line. Pamilya natin, our family. Gusto niyang isigaw na hindi niya kailanman naramdaman na parte siya ng pamilyang iyon. Na para siyang isang magandang palamuti na inilalabas lang kapag kailangan. Kailangan kong maniwala sa'yo? Tanong ni Charmaine. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi. Seryosong sagot ni Jonathan. Dapat kang maniwala sa akin. For the sake of our family's honor. Tapon mo na yan. Kalimutan mo na ang nakita mo. Pagkasabi niyon, kinuha nito ang tuwalya at pumasok sa banyo. Isinarado ang pinto ng may diin. Iniwan siyang nakatayong mag-isa sa gitna ng silid. Hawak ang piraso ng katibayan na ngayon ay parang wala ng silbi. Pagod siyang umupo sa kama. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin sa harap niya. Isang babaeng may mamahaling damit, nakatira sa isang malaking bahay, asawa ng isang De Los Santos. Pero ang nakikita niya ay isang estranghero, isang anino na nawalan na ng sariling boses. Sino ka na, Charmaine? Bulong niya sa sarili. Sino ka na nga ba? Maya-maya, lumabas si Jonathan mula sa banyo. Bihis na, hindi na ito galit. Kalmado na. Lumapit ito sa kanya na parabang walang nangyari. Pero bago pa man ito makalapit, narinig ni Charmaine ang bahagyang pagbukas ng pinto ng kanilang silid. Napatingin siya. Sa maliit na siwang, nakita niya si Doña Imelda na nakatayo sa labas, nakikinig. At nang magtama ang kanilang mga mata, bago muling isara ng matanda ang pinto, nakita ni Charmaine ang isang ngiti ng tagumpay sa mga labi nito. Noon niya naintindihan. Hindi lang si Jonathan ang kalaban niya. Ilang sandali pa, habang nagkukunwaring natutulog, narinig niya ang mahinang pag-uusap sa labas ng kanilang pinto. Ang mga boses ni Jonathan at ng kanyang ina. Dapat mo nang tapusin yan, Jonathan. Masyado nang nagiging careless. Tandaan mo ang plano. Ang plano? The plan. Anong plano? Ang tanong na yon ay mas nakakatakot pa kaysa sa litratong hawak niya. Dahil alam niyang hindi lang ito tungkol sa isang babae. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malaki. Isang bagay na nakaplano. At siya ay nasa gitna nito nang hindi niya alam. Walang tulog ang dumaan sa mga mata ni Charmaine ng gabing iyon. Bawat hininga ni Jonathan sa kanyang tabi ay parang isang paalala ng kasinungalingan. Bawat anino sa kanilang silid ay tila nagiging kakampi ng isang planong hindi niya maunawaan. Ang mga salita ni Doña Imelda. Tandaan mo ang plano ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang malagim na himig na sumisira sa katahimikan. Naintindihan na niya. Ang pagtataksil ni Jonathan ay hindi lang isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang bahagi ng isang mas malaking laro. At siya, ang asawa, ang huling nakaalam. Biglang pumasok sa isip niya ang mukha ni Aling Rosie kanina. Ang mga luha nito. Ang kupas na litrato ni Junjun. Ang lahat ng pangarap na inilagak sa isang pangakong binuo mula sa apelyidong De Los Santos. Apelyidong dala-dala rin niya. At sa sandaling iyon, ang sakit sa kanyang puso dahil sa pagtataksil ay nahaluan ng isang bagong damdamin, galit. Isang dalisay na galit para sa kawalang katarungan. Ang utang na loob na ipinulupot sa kanyang leeg ay biglang naramdaman niyang hindi na isang obligasyon, kundi isang insulto. Paano siya magkakaroon ng utang na loob sa mga taong walang ibang ginawa, kundi gamitin siya at ang ibang tao para sa sarili nilang kapakanan? Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, nag-iingat na hindi magising si Jonathan. Naglakad siya papunta sa harap ng salamin.
Tinitigan niya ang babaeng nakatingin pabalik. Pagod. Wasak. Pero sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may isang kislap na nagsisimulang mag-apoy. Hinawakan niya ang kanyang wedding ring. Malamig ang metal sa kanyang balat. Ito ang simbolo ng lahat ng pinaniwalaan niya. Lahat ng binitawan niyang pangarap para sa isang buhay na ipinangako sa kanya. Dahan-dahan niya itong hinubad. Ang kilos ay parang isang paglaya. Inilagay niya ito sa ibabaw ng kanyang jewelry box. Tinitigan niya ang kanyang daliring hubad na sa loob ng maraming taon. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, kinuha niya itong muli. Isinuot niya ito pabalik sa kanyang daliri. Hindi. Kailangan niya ito. Hindi bilang simbolo ng pag-ibig, kundi bilang isang kasangkapan, bilang kanyang uniforme. Para manatili sa loob, para makalapit sa katotohanan, kailangan niyang manatiling si Charmaine de los Santos, ang perpektong asawa. Ang desisyon ay nabuo sa katahimikan ng madaling araw. Hindi na siya iiyak, hindi na siya magiging biktima. Lalaban siya. Binuksan niya ang kanyang lumang baul kung saan nakatago ang mga gamit niya noong dalaga pa siya. Hinanap niya ang kanyang college yearbook. Doon, sa ilalim ng isang formal na litrato ng isang binatang nakasalamin, nakita niya ang pangalan, Angelo Reyes, at sa ilalim nito, ang kanyang lumang numero ng telepono. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype ang mga numero. Huminga siya ng malalim. Ano ang sasabihin niya? Maniniwala kaya ito sa kanya? Matapos ang halos isang dekada, aalalahanin pa kaya siya nito? Iisa lang ang paraan para malaman. Nag-type siya ng isang maikling mensahe. Walang paligoy-ligoy. Walang drama. Isang simpleng sigaw para sa tulong. Angelo, si Charmaine Navarro ito. Kaklase mo dati. Kailangan ko ng tulong mo. Pinindot niya ang send. At pagkatapos, naghintay siya. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Tinitigan niya ang screen, nag-aabang sa kahit anong senyales. Katahimikan. Baka mali na ang numero. Baka tulog na. Baka hindi na siya naaalala. Nang malapit na siyang sumuko, nang ang pag-asa ay nagsisimula na ng maglaho, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang kamay. Umilaw ang screen. Isang pangalan ang lumitaw. Angelo Reyes is calling. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang kumakabog niyang puso. Islide niya ang kanyang daliri sa berdeng icon. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Hello? Charmaine? Ang boses sa kabilang linya ay mas malalim na ngayon. Mas matatag kaysa sa naalala niya. Pero naroon pa rin ang parehong tono ng sinseridad. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Charmaine na hindi siya nag-iisa. Angelo, gising ka pa pala, sabi niya. Ang boses ay bahagyang paos. I was working late. Nabasa ko ang text mo. Are you okay? Anong maitutulong ko? Diretsong tanong nito. Walang bakas ng paghuhusga. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Charmaine. Sa mahinang boses, para hindi magising si Jonathan, isinalaysay niya ang lahat. Ang mga salita ni Doña Imelda, ang babae sa restaurant, ang litrato, ang kwento ni Aling Rosie, at ang huling narinig niyang pag-uusap tungkol sa isang misteryosong plano. Sa buong panahon na nagsasalita siya, hindi siya pinutol ni Angelo. Nakinig lang ito. Isang pakikinig na puno ng respeto, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang matapos siya, may ilang segundong katahimikan. Charmaine, sabi ni Angelo sa wakas, this is deeper than a simple marital issue. May bahid ito ng criminal fraud. Kailangan mong mag-ingat. Every step you take from now on is critical. Anong gagawin ko? Tanong niya. Ang boses ay puno ng desperasyon. We need evidence. Solid evidence. Hindi sapat ang isang litrato. Kailangan natin ng mga dokumento, recordings, anything that can prove the financial scheme and your husband's involvement. Pwede ba tayong magkita? Kinabukasan,
Sa isang hindi kilalang coffee shop sa Quezon City, malayo sa mga lugar na madalas puntahan ng mga De Los Santos, nagkita sila. Sa personal, mas lalong kitang-kita ang pagbabago kay Angelo. Ang dati payat na binatang laging may hawak na libro ay isa ng matipunong lalaki na may matatalas na matang nakatago sa likod ng kanyang salamin. Inilatag ni Angelo ang mga posibleng hakbang. For now, you need to play the part, seryosong sabi niya. You are Mrs. Charmaine De Los Santos, ang mapagmahal at walang alam na asawa. Huwag kang magpapakita ng kahit anong senyales na may alam ka. Your normal routine is your best camouflage. Mahirap, parang hinihiling sa kanyang lunukin ang lason araw-araw. Pero naintindihan niya. I need you to get access to his office at home, his computer, his files, but you have to be smart about it. Huwag kang mag-iiwan ng bakas, dagdag pa ni Angelo. And one more thing, kumuha ito ng isang maliit na bagay mula sa kanyang briefcase, isang parang USB stick, pero mas maliit. This is a voice-activated recorder, maliit lang, madaling itago. Subukan mong ilagay sa isang lugar sa office niya na hindi niya mapapansin. Pag-uwi ni Charmaine, dala niya hindi lang ang maliit na recorder, kundi isang bagong bigat at isang bagong layunin. Ang takot ay naroon pa rin, pero ngayon ay may kasama na itong plano. Naghintay siya ng tamang pagkakataon. Kinagabihan, habang naliligo si Jonathan, pumasok siya sa home office nito. Ang silid ay amoy mamahaling leather at kapangyarihan. Nilinis niya ang mga alikabok sa mesa, isang normal na gawain ng isang masipag na asawa. At sa isang mabilis na kilos, idinikit niya ang maliit na recorder sa ilalim ng mesa, malapit sa kung saan madalas nakapatong ang mga binti ni Jonathan. Kinabukasan, nagpatuloy ang kanyang pag-arte. Ipinagluto niya si Jonathan ng paborito nitong adobo. Dinalhan niya ito ng kape sa opisina. Ngumiti siya. Nagtanong tungkol sa araw nito. Everything okay, love? Tanong ni Jonathan habang kumakain. You seem extra sweet today. Ngumiti si Charmaine. Wala naman. I just realized na baka masyado na akong nagiging paranoid lately. I want to trust you again. Tumango si Jonathan. Halatang nasiyahan sa narinig. Pero habang inilalapag ni Charmaine ang plato ng kanin sa harap nito, naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Kinailangan niyang humawak sa gilid ng mesa para itago ito. Kinailangan niyang lunukin ang pagkasuklam na namumuo sa kanyang lalamunan. Nang gabing iyon, matapos niyang makuha ang recorder mula sa ilalim ng mesa, halos hindi siya makahinga habang isinasaksak niya ito sa kanyang laptop. Suot ang earphones. Puso niya'y kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mga ordinaryong tunog, ang pag-type sa keyboard, ang pag-ubo ni Jonathan, ang mga business calls. Pero pagkatapos ng halos isang oras na pakikinig, walang mahalaga. Walang tungkol kay M. Walang tungkol sa investment. Nagsimula siyang panghinaan ng loob. Baka mali siya. Baka nag-iimbento lang siya ng mga bagay-bagay. At bigla, pumasok si Jonathan sa silid. Nakita siya nitong nakaupo sa dilim, bukas ang laptop. Anong ginagawa mo? Mabilis na isinara ni Charmaine ang laptop. Wala. Nag-check lang ng emails. Lumapit si Jonathan. Tumingin ito sa kanya, pagkatapos ay sa office nito sa kabilang panig ng hallway. Okay, matulog ka na. Tumalikod na ito at bumalik sa kanilang silid. Akala ni Charmaine ay tapos na. Ngunit bigla itong huminto sa may pintuan ng office. Bumukas ang ilaw. Pumasok ito. Mula sa kanyang kinauupuan, kitang-kita ni Charmaine ang kanyang asawa. Tinitingnan nito ang kanyang mesa. May hinahanap. Dahan-dahan. Maingat. At bigla, nagsalita ito. Sapat lang ang lakas para marinig niya. Sweetheart, parang may bago dito sa desk ko? Tumayo si Charmaine mula sa kanyang upuan, nanigas ang buong katawan. Ang puso niya, na kanina'y kumakabog,
ay tila tuluyan ng huminto. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Charmaine. Hindi siya makagalaw. Ang tanong ni Jonathan ay nakabitin sa hangin. Parang isang patalim na anumang oras ay maaaring bumagsak. Nahuli na ba niya ako? Ngunit bago pa man siya makasagot, tumawa ng bahagya si Jonathan. Never mind. Baka guni-guni ko lang. Pagod lang siguro. Pinatay nito ang ilaw sa opisina at tuluyan nang pumasok sa kanilang silid. Nakahinga ng maluwag si Charmaine, pero ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay hindi pa rin nawawala. Muntik na. Isang maling galaw lang, tapos na ang lahat. Kinabukasan, habang pinakikinggan muli ang recording, naintindihan niya. Walang mahalaga sa mga pag-uusap ni Jonathan dahil ang mga importanteng transaksyon ay hindi niya ginagawa sa bahay. Masyado siyang maingat, masyado siyang matalino. Nalaman ni Charmaine na kung mag-isa siyang lalaban, matatalo siya. Kailangan niya ng tulong, hindi lang mula kay Angelo, kundi mula sa mga taong direktang naapektuhan. Hapon na nang magpaalam siyang mamamalengke. Pero sa halip na sa palengke, sa karinderya ni Aling Rosie, siya dumiretso. Naabutan niya itong nag-iisa, matamlay na nagpupunas ng mesa. Aling Rosie, panimula ni Charmaine. Umupo siya sa tapat ng matanda. Tungkol po sa investment ninyo kay Jonathan. Sa asawa ko, hindi po kayo nag-iisa. Tumingin sa kanya si Aling Rosie, may pagtataka at takot sa mga mata. Anong ibig mong sabihin, ma'am? Huminga ng malalim si Charmaine. Isa po itong scam. Isa po itong panloloko at hindi lang po kayo ang nabiktima. Sa simula, ayaw maniwala ni Aling Rosie. Paano mangyayari iyon? Isang De Los Santos. Pero nang makita niya ang sinseridad at sakit sa mga mata ni Charmaine, ang pagtanggi ay napalitan ng pait ng katotohanan. May kilala pa po ba kayong ibang nag-invest? Tanong ni Charmaine. Nanginginig na tumango ang matanda. Ang kanyang pinsan, ang may-ari ng maliit na bakery sa kabilang kanto. Isang tricycle driver na isinangla ang kanyang tricycle para lang makasali. Sa tulong ni Aling Rosie, kinagabihan, nagtipon sila sa isang maliit at madilim na silid sa likod ng karinderya. 4 sila. Si Aling Rosie, ang pinsan niyang si Mang Berto, ang panaderong si Gongshan Cruz at si Kuya Danny, ang tricycle driver. Ang hangin sa silid ay mabigat sa pinaghalong amoy ng takot at kawalan ng pag-asa. Ikinuwento ni Charmaine ang kanyang nalalaman. Hindi binanggit ang tungkol sa pagtataksil ni Jonathan, kundi nag-focus sa financial scheme. Pero paano tayo lalaban, ma'am? Tanong ni Kuya Danny. Wala kaming pera. Wala kaming kapangyarihan. Sila ang mga De Los Santos. Mag-isa, wala tayong magagawa. Sagot ni Charmaine, ang boses ay matatag. Pero kung magsasama-sama tayo, kung magtutulungan tayo, makakahanap tayo ng paraan. Kailangan ko ang mga kwento ninyo, ang mga resibo ninyo, ang lahat ng ebidensyang hawak ninyo. May nag-aalangan, may natatakot. Paano kung balikan sila? At sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang matandang babae na kanina patahimik sa isang sulok ang nagsalita. Hindi niya ito napansin kanina. Ang buong pensyon ng yumaong asawa ko ang ibinigay ko, sabi ng matanda. Ang boses ay basag. Iyon na lang ang inaasahan ko para sa aking pagtanda. Niyakap ni Aling Rosie ang matanda. At sa sandaling iyon, ang takot sa silid ay napalitan ng isang pinagsamang galit. Sige ma'am, sabi ni Mang Berto, buo ang loob. Kasama ninyo kami. Habang kinokolekta ni Charmaine ang mga kopya ng kanilang mga dokumento, naramdaman niya ang isang bagong lakas. Hindi na ito laban niya lang, laban na ito para sa kanila. Isang matandang babae na isa rin pala sa mga biktima ang lumapit at humawak sa kamay ni Charmaine. Ang palad nito'y magaspang, markado ng maraming taon ng pagtatrabaho. Salamat. Iha, bulong nito. Akala namin, kami lang. Ang simpleng pasasalamat na yon ay mas tumagos pa sa puso ni Charmaine kaysa sa anumang salita. Tumango siya
Sinusubukang pigilan ang sariling mga luha. Nang paalis na siya, dala-dala ang isang folder na puno ng mga testimonya. Abala siyang nag-aayos ng mga papel sa loob ng kanyang bag. Hahakbang na sana siya palabas ng pinto nang bigla itong bumukas mula sa labas. Isang pamilyar na tao ang pumasok. Ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong high school, si Lyra. Nagkatinginan sila. Si Charmaine, hawak ang folder ng mga ebidensya. Si Lyra, ang bibig ay bahagyang nakabukas, ang mukha ay puno ng pagkalito at gulat. Sa likod ni Charmaine, naroon ang hukbo ng mga biktimang umaasa sa kanya. "Charmaine?" tanong ni Lyra. Anong ginagawa mo dito? At sino sila?" Ang pagkagulat sa mukha ni Lyra ay mabilis na napalitan ng pag-aalala. Hinila niya si Charmaine palabas ng karinderya, palayo sa mga matang nagtatanong. "Anong nangyayari, Char? Akala ko ba okay ka lang? For weeks, you've been acting strange. At sino ang mga taong yon?" Sunod-sunod na tanong ni Lyra. Walang nagawa si Charmaine kundi ang umamin. Sa loob ng sasakyan ni Lyra, sa ilalim ng isang madilim na poste ng ilaw, ikinuwento niya ang lahat. Ang babae, ang financial fraud, ang kanyang plano. Sa halip na matakot, isang matigas na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Lyra. "That son of a... Alam ko na. Alam kong may mali. Sige, Char, kasama mo ako dito. Anong kailangan mong gawin?" Ang pagkakaroon ng isang tunay na kakampi ay nagbigay kay Charmaine ng bagong lakas ng loob. Sa tulong ni Lyra, naging mas madali ang mga bagay. Si Lyra ang naging tagapag-ingat ng mga orihinal na dokumento, ang kanyang mga mata at tainga sa labas. Isang gabi, dumating ang isang perpektong pagkakataon. May isang malaking business conference si Jonathan sa Tagaytay. Kasama niya si Doña Imelda. Ibig sabihin, magdamag na walang tao sa bahay. Ito na ang pagkakataon ni Charmaine na pasukin ang computer sa opisina ni Jonathan. "Mag-ingat ka, Char," bilin ni Lyra sa telepono. "Call me if anything happens." Naghintay si Charmaine hanggang hating gabi para masigurong malalim na ang gabi at walang sino mang katulong na gising pa. Dahan-dahan, siyang pumasok sa opisina. Ang tanging ilaw lang ay mula sa screen ng laptop na dala niya. Isinaksak niya ang isang high-speed flash drive na bigay ni Angelo na idinisenyo para kopyahin ang mga file ng mabilis. Sinimulan niya ang proseso. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang oras. Ang mga file ay libo-libo, mga spreadsheet, mga bank statement, mga folder na may pangalang nakakode. Ang puso niya ay dumadagundong sa bawat pag-click ng mouse. Nasa kalagitnaan na siya ng pag-download nang biglang may tumunog sa labas. Isang pamilyar na tunog. Ang gate ng kanilang bahay. Nanigas si Charmaine. Napatingin siya sa orasan. 1:00 pa lang ng madaling araw. Imposible. Bukas pa dapat ang uwi nila. Sumilip siya sa bintana ng opisina. Ang ilaw ng sasakyan ni Doña Imelda ay tumatagos sa kadiliman ng hardin. Gimbal. Agad niyang tinanggal ang flash drive sa gitna ng pag-download. Incomplete ang mga file. Sa kanyang pagmamadali, aksidente niyang natabig ang power adapter ng laptop na lumikha ng isang maliit na kislap at bahagyang amoy ng sunog na plastic. "Mag-isip ka, Charmaine! Mag-isip ka!" Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang mga boses ni Doña Imelda at Jonathan nag-uusap tungkol sa masamang pakiramdam daw ng matanda, kaya sila umuwi ng maaga. Kailangan niyang makalabas ng opisina. Ngayon na. Pero paano? Kung makikita siyang galing dito, tapos ang laro. Sa isang iglap, nakaisip siya ng paraan. Kinuha niya ang baso ng tubig na dala niya kanina. Walang pag-aalinlangan, ibinuhos niya ito sa kanyang damit, sa may bandang hita. Lumabas siya ng opisina. Isinara ang pinto ng walang tunog at nagmamadaling naglakad sa hallway. Saktong-sakto para salubungin ang kanyang biyenan na paakyat na sa hagdan. "Naku, Doña Imelda," sabi ni Charmaine, sinisikap na maging natural
ang pagkataranta sa kanyang boses. Ang clumsy ko po talaga. Natapunan ko ng tubig ang damit ko habang papunta sa banyo. Magpapalit lang po ako. Itinuro niya ang basang bahagi ng kanyang bestida. Tiningnan siya ni Doña Imelda mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay matalas, mapanuri. Tumingin ito sa basang damit niya. Pagkatapos ay sa direksyon ng opisinang kalalabasan lang niya. May naamoy ito sa hangin. Humakbang si Charmaine para lagpasan ito, pero pinigilan siya ng boses ng matanda. Malamig at may awtoridad. Charmaine, sandali! Huminto si Charmaine nakatalikod. Ramdam niya ang mga mata ng biyenaan na nakatitig sa kanyang likod. Bakit bukas ang ilaw sa opisina ni Jonathan? Tanong ni Doña Imelda. At bakit amoy? Parang may nasusunog na plastic. Ang bawat hibla ng kalamnan sa katawan ni Charmaine ay nanigas. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Isang maling sagot lang at tapos na ang lahat. Ngumiti siya. Isang nangiting pilit at alanganin. Ang uri ng nangiti ng isang asawang nahihiyang umamin sa kapabayaan. Ay nako, pasensya na po mama, sabi niya. Ginagamit ang tawag na alam niyang gusto nitong marinig sa harap ng anak nito. Ako po ang may kasalanan. Nag-charge po kasi ako ng cellphone kanina sa loob habang naglilinis. Siguro po yung luma kong charger ang umusok. Itatapon ko na po iyon. Sorry po talaga. Ang kanyang paliwanag ay simple at kapani-paniwala. Isang pangkaraniwang aberya sa bahay. Tinitigan siya ni Doña Imelda ng ilang segundo. Ang mga mata ay parang x-ray na sinusubukang tumagos sa kanyang kaluluwa. Tila may hinahanap itong butas sa kanyang kwento. Pero sa huli, tumangulang ito ng marahan. Maging maingat ka sa susunod. Sabi lang nito bago tuluyang umakyat. Nakahinga ng maluwag si Charmaine pero alam niyang hindi siya tuluyang nakalusot. Ang pagdududa ay naitanim na. Kinabukasan, ipinakita niya kay Angelo ang mga file na nakuha niya. Kulang-kulang, pira-piraso. This is too risky, Charmaine, sabi ni Angelo. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Muntik ka nang mahuli. Hindi na natin pwedeng ulitin ito. We can't be reactive anymore. We need to be proactive. Kailangan nating sila ang gumawa ng pagkakamali, hindi ikaw. Doon nabuo ang isang mas mapangahas na plano. Isang pain. Makalipas ang 2 araw, naghanda si Charmaine ng isang espesyal na hapunan para sa kanila lang ni Jonathan. Nagsuot siya ng magandang damit. Naglagay siya ng alak. Inihanda niya ang entablado para sa kanyang pag-arte. Jonathan, panimula niya habang kumakain sila. I've been thinking a lot tungkol sa atin, sa pagdududa ko. Tumingin ito sa kanya, maingat. I was wrong, pagpapatuloy niya. Masyado akong nagpadala sa selos at hinala. At gusto kong bumawi. Gusto kong patunayan sa'yo. At sa sarili ko, nabuo ulit ang tiwala ko sa'yo. Kinuha niya ang kanyang bag at inilabas ang isang papel. Isang bank statement. Isang pekeng bank statement na inihanda ni Angelo na nagpapakitang meron siyang personal na savings na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Ito yung naipon ko mula sa mga sideline ko noon. Pagsisinungaling niya. It's not much. Pero gusto kong i-invest sa kumpanya mo, sa De Los Santos Prime Holdings, para maramdaman kong parte talaga ako ng mga pangarap mo. Nakita ni Charmaine ang pagbabago sa mga mata ni Jonathan. Ang pag-iingat ay napalitan ng kislap ng tagumpay at ng kasakiman. Ito ang asawang kilala niya, isang lalaking kayang bilugin ng papuri at ng pangako ng pera. Love, you don't have to do this, sabi nito. Pero ang nangiti sa labi ay salungat sa kanyang mga salita. Gusto ko, giit ni Charmaine. Please, tanggapin mo para sa kapakanan natin. Kinuha ni Jonathan ang papel at ang kamay niya. Okay, if this will make you happy. I'm so proud of you, Charmaine. Pakiramdam ni Charmaine ay gusto niyang maligo sa alcohol pagkatapos ng eksenang iyon.
Pero nagtagumpay siya. Kinagat nito ang pain. Sa meeting nila kinabukasan, hindi napigilan ni Angelo ang paghanga sa kanyang mga mata. "You've changed, Charmaine," sabi nito. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "You're no longer just a victim. You're a fighter." Ang mga salitang yon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang init sa dibdib. Ngunit ang tagumpay ay panandalian lang. Kinagabihan, habang naghahanda si Jonathan na umalis para sa isang late-night meeting, narinig siya ni Charmaine na may kausap sa telepono sa may hardin. Nakatago siya sa likod ng kurtina, pinakikinggan ang bawat salita. "Oo, nakuha ko na," sabi ni Jonathan sa kausap nito. "The little bird wants to invest." Mukhang bumabalik na sa dati. May sinabi ang tao sa kabilang linya. "I know," sagot ni Jonathan. "Pero hindi tayo pwedeng maging kampante. Para siguradong totoo ang pinapakita niya. I-check niyo lahat ng accounts niya. Lahat. Baka may tinatago pa yan sa atin." Nanlamig ang buong katawan ni Charmaine. Ang pain na inihanda niya para sa kanila ay naging isang patibong na bumabalik sa kanya. Kinabukasan, sa kanilang tagpuan, halos hindi mapigilan ni Charmaine ang panginginig ng kanyang mga kamay habang ikinukwento kay Angelo ang narinig niya. "They're investigating me, Angelo," sabi niya. Ang boses ay puno ng takot. "Pina-check nila lahat ng accounts ko. Paano kung may makita sila? Paano kung malaman nilang nakikipagkita ako sa'yo? Paano kung malaman nila ang tungkol sa pekeng bank statement?" Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, naramdaman niya ang pagod. Isang nakakapanghina na pagod. Ang bigat ng palaging pag-arte, ang patuloy na takot na mahuli, ang sakit ng katotohanan. Lahat ay bumabagsak sa kanya ng sabay-sabay. "Hindi ko na yata kaya," halos pabulong niyang sabi. At doon, sa harap ng lalaking ito, na halos hindi niya kilala, pero siyang tanging pinagkakatiwalaan niya, bumagsak ang kanyang mga luha. Tahimik, walang hikbi, mga luha lang ng isang taong pagod ng lumaban. Parang ako pa ang nagiging kriminal dito. Hindi nagsalita si Angelo. Hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat. Nang medyo kumalma na siya, inabot nito hindi ang isang panyo, kundi isang paper bag na dala nito. "Kumain ka muna," sabi nito sa mahinang boses. Nagtatakang binuksan ni Charmaine ang paper bag. Sa loob, may isang mainit pa na container ng arroz caldo, amoy luya at manok, pagkain ng mga taong may sakit, pagkain ng mga taong nangangailangan ng kalinga. "Nag-abala ka pa," sabi niya, nahihiya. Noong college tayo, panimula ni Angelo, hindi pinapansin ang sinabi niya. "Naaalala mo ba? Yung time na sabay-sabay ang final exams at thesis defense natin. Halos lahat tayo. Menyera na. Pero ikaw, nakita kita sa library, hating gabi, mag-isa. Pagod na pagod pero hindi sumusuko. You were working part-time then, di ba? Para sa pamilya mo." Tumangulang si Charmaine. Nagulat na naaalala pa pala nito ang mga detalyeng yon. "I've always admired your strength, Charmaine." Pagpapatuloy ni Angelo, nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. "That quiet resilience, kaya noong tumawag ka, hindi ako nagdalawang isip. Hindi lang ito dahil sa tingin ko. Tama ang ipinaglalaban mo. Ito ay dahil naniniwala ako sa'yo. Noon pa man." May isang bagay sa paraan ng pagsasalita ni Angelo. Isang bagay na puno ng respeto at walang bahid ng awa, na tila naghilom sa isang sugat sa loob ni Charmaine na hindi niya alam na naroon pala. "Kaya huwag mong isipin na nag-iisa ka dito," dagdag niya. "Hindi ako tumutulong sa asawa ni Jonathan De Los Santos. Tumutulong ako kay Charmaine Navarro." Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Charmaine na ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Kinuha niya ang kutsara at nagsimulang kumain ng arroz caldo, mainit. At dahan-dahan, pinapawi nito ang lamig sa kanyang kalooban. "Kailangan mo ng lakas," sabi ni Angelo.
Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Mahaba pa ang laban. Tumango si Charmaine. Isang tunay na ngiti naman ang sumilay sa kanya. Isang namangiti ng pasasalamat at ng bagong pag-asa. Sa sandaling iyon, sa loob ng maliit na coffee shop na yon, naramdaman niyang kaya niyang harapin ang anumang darating. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang pinutol ng pagring ng kanyang telepono. Si Lyra. Hello, Lyra. Charmaine! Ang boses ng kanyang kaibigan sa kabilang linya ay hindi mapakali. Tila nagmamadali at puno ng pag-aalala. Bakit? Anong nangyari? Charmaine, si Aling Rosie. Humihingal na, sabi ni Lyra. Isinugod sa ospital. Inatake yata sa puso. Ang balita tungkol kay Aling Rosie ay parang isang suntok sa sikmura ni Charmaine. Agad silang nagpaalam ni Angelo sa isa't isa at nagmamadaling nagtungo sa pampublikong ospital kung saan dinala ang matanda. Naabutan nila si Lyra sa labas ng emergency room, hindi mapakali. Minor stroke daw, Char. Sabi nito, ang boses ay nanginginig. Dahil sa sobrang stress at high blood, narinig niya kasing may isa na namang nag-invest sa De Los Santos Prime Holdings, isang kapitbahay nila. Hindi niya nakayanan. Sumilip si Charmaine sa maliit na bintana ng pinto. Nakita niya si Aling Rosie na nakahiga sa isang kama. Napapaligiran ng mga aparato, ang mukha ay pagod na pagod. Sa tabi nito, ang anak nitong babae ay umiiyak ng tahimik. Ang eksenang yon ay gumising sa lahat ng galit at sakit sa loob ni Charmaine. Ito na, ang huling patak. Hindi na ito tungkol sa nasirang tiwala o sa pusong sinugatan. Tungkol na ito sa mga buhay na sinisira ng kasakiman ng pamilyang pinaglilingkuran niya. Kailangan ko nang tapusin ito, sabi ni Charmaine. Ang boses ay malamig at matigas na parang bato. Ngayon na, tumingin siya kay Lyra. Lyra, kailangan kong malaman kung nasaan si Jonathan at ang nanay niya ngayon. Mabilis na kumilos si Lyra. Ilang tawag lang sa mga kakilala. Nalaman nila para ipakita ang kanilang pag-aalala sa komunidad. Papunta ang mag-inang De Los Santos sa ospital para bisitahin si Aling Rosie. Ang kanilang pagdating ay isang perpektong pagkakataon. Isang pagkakataon na hindi na palalampasin ni Charmaine. Angelo? Tawag ni Charmaine sa telepono. Ang boses ay puno ng determinasyon. May gagawin ako. Delikado, pero ito na lang ang paraan. Charmaine, anong plano mo? Huwag kang gagawa ng padalos-dalos, babala ni Angelo. Habang abala sila dito, papasukin ko ang bahay, sabi niya. Hindi na ang opisina ni Jonathan, ang opisina ni Doña Imelda. Sigurado akong nandoon ang lahat. Masyadong mapanganib. Paano kung may tao doon? Wala. Mabilis na sagot ni Charmaine. Araw ng linggo. Day off ng karamihan sa mga katulong. At kahit na mayroon, alam ko ang pasikot-sikot sa bahay na yon. Alam ko kung paano hindi magpapakita. Bago pa man makatutol si Angelo, ibinaba na niya ang telepono. Sa tulong ni Lyra na nagbantay sa labas, nagawang makapasok ni Charmaine sa mansyon ng hindi napapansin. Ang bawat sulok ng bahay na dati nililinis niya nang may pag-aalaga ay tila nangungutya sa kanya. Diretso siya sa opisina ni Doña Imelda. Isang silid na mas malaki pa sa sala ng dati nilang bahay. Nakalak. Ngunit alam ni Charmaine kung saan itinatago ng matanda ang duplicate na susi. Sa ilalim ng isang paso ng orchid sa tabi ng pinto. Sa loob, ang lahat ay organisado. Masyadong organisado. Sinimulan niyang halongkatin ang mga drawer, papeles, alahas, mga lumang litrato, walang mahalaga. Nagsimula na siyang kabahan. Baka mali siya ng hinala. Paano kung wala dito? At bigla, napansin niya ang isang malaking painting sa dingding sa likod ng mesa ng matanda. Isang painting ng mga bulaklak. Tumingin siyang maigi. Medyo nakaangat ito sa isang gilid. Dahan-dahan niya itong itinaas. Sa likod nito, isang safe. Nakakombinasyon. Na panlumo si Charmaine. Hanggang dito na lang ba?
Ngunit bigla niyang naalala ang isang bagay, ang kaarawan ng yumaong asawa ni Doña Imelda. Ang numerong laging laman ng mga kwento nito. Sinubukan niya ang kombinasyon, 4 na numero. Click! Bumukas ang safe at sa loob, hindi pera o alahas. Isang itim na ledger, isang maliit na notebook. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Naroon ang lahat. Ang mga pangalan ng mga investor, ang mga halaga, ang mga petsa, ang mga numero ng bank account kung saan napupunta ang pera, mga account na nasa ilalim ng pangalan ng mga taong matagal nang patay. Ito na, ang huling piraso, ang katibayan na magpapabagsak sa kanila. Gamit ang kanyang telepono, mabilis niyang kinunan ng litrato ang bawat pahina ng ledger. Ang daliri niya'y nanginginig sa bawat pag-click, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Nasa kalagitnaan na siya nang may marinig siyang ugong ng sasakyan. Masyadong maaga. Baka hindi ang mga De Los Santos, ngunit nang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang pamilyar na kotse ni Doña Imelda na papaliko na sa kanilang gate. Gimbal. Mabilis niyang ibinalik ang ledger, isinara ang safe, at ibinaba ang painting. Ngunit bago pa siya makalabas ng opisina, narinig na niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Nasa loob pa siya. At papasok na sila. Narinig ni Charmaine ang boses ni Jonathan at Doña Imelda sa ibaba. Kasunod ang tunog ng kanilang mga yabag, papunta sa sala. Ito na ang pagkakataon niya. Sa bilis na hindi niya akalain ay taglay niya. Lumabas siya ng opisina at sa halip na bumaba sa engrandeng hagdanan, dumaan siya sa pinto ng mga katulong sa dulo ng pasilyo. Ito ang daan na kabisado niya, ang daan na hindi nakikita. Tahimik siyang nakababa sa kusina at lumabas sa likod bahay, humahabol sa kanyang hininga sa ilalim ng dilim. Ligtas siya. Sa ngayon, lumipas ang ilang araw na puno ng isang nakakabinging katahimikan. Si Charmaine ay naging anino sa sarili niyang pamamahay, ginagampanan ng kanyang papel ng may perpektong pagkalkula. Ang bawat ngiti, bawat pag-aasikaso ay isang kasinungalingan. At sa bawat araw na lumilipas, papalapit ng papalapit ang araw ng fiesta at ang araw ng kanilang paghuhukom. Dumating ang araw ng tao ng charity ball ng mga De Los Santos na isinabay sa pista ng kanilang bayan. Ang buong mansyon ay nababalot ng mga bulaklak at kumikinang na ilaw. Ang mga bisita, mayayaman, makapangyarihan, ang mga elite ng lipunan ay dumarating na nakasuot ng kanilang mga pinakamahuhusay na damit. Ang hangin ay puno ng tunog ng marahang musika at ng halimuyak ng mamahaling pabango. Sa gitna ng lahat ng yon, naroon si Charmaine. Nakasuot ng isang simpleng itim na bestida, elegante pero hindi magarbo. Isang perpektong larawan ng isang mapagkumbabang manugang. Charmaine, iha, ayusin mo nga itong kwelyo ko. Utos ni Doña Imelda habang tinitingnan ang sarili sa isang malaking salamin. Lumapit si Charmaine, ang mga daliri ay kalmado habang inaayos ang damit ng biyanan. Ayan po, Mama. Perfect na po kayo. Ngumiti siya sa refleksyon ng matanda. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng kanyang kalmadong anyo, ang kanyang isipan ay tumatakbo. Bawat ilang minuto, pasimple niyang tinitingnan ang kanyang telepono na nakatago sa kanyang maliit na clutch. Isang text mula kay Angelo. Nasa pwesto na kami sa labas. Just give the signal. Isang text mula kay Lyra na nagkunwaring isa sa mga event coordinator. Ready na ang projector at sound system. Hinihintay ko na lang ang go mo. Isang text mula kay Aling Rosie. Kasama ko na ang iba pa, iha. Nagdarasal kami para sa'yo. Bumalik siya sa pag-aasikaso sa mga bisita. Nag-aalok ng ngiti dito. Isang tango doon. Siya ang perpektong hostess. Walang sino man ang makakahalata sa bagyong namumuo sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang bilang. 3, 2, 1.
Lumapit si Jonathan sa kanya. Inakbayan siya. "You look beautiful tonight, love." Bulong nito. "Tingnan mo sila. Lahat sila. Nirerespeto tayo. Nirerespeto ang pamilya natin." Hinalikan siya nito sa sentido. "I'm so lucky to have her." May pagmamalaking sabi ni Jonathan sa isang kaibigang negosyante na nakatayo sa malapit. Ngumiti si Charmaine at tumingala kay Jonathan. "Masuwerte din ako sa'yo." Sagot niya. Ang boses ay matamis na parang pulot, pero ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ilang sandali pa, tumahimik ang lahat. Umakyat na sa maliit na entablado si Doña Imelda. Handa na para sa kanyang taunang talumpati. Ang spotlight ay nasa kanya. Siya ang reyna sa kanyang palasyo. "Magandang gabi sa inyong lahat." Panimula niya, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Sa gabing ito, ipinagdiriwang natin hindi lang ang kasaganaan, kundi ang mga pundasyon ng ating komunidad. Tiwala, integridad, at karangalan. Habang nagsasalita ang matanda, ang mga mata nito ay naglibot sa buong silid at sa huli, huminto sa kanya. Tiningnan siya ni Doña Imelda. Isang tingin ng pagwawagi, isang tingin sa isang manugang na sa wakas ay natutong lumugar. Ito na. Itinaas ni Charmaine ang kanyang ulo. Sinalubong ang tingin ng kanyang biyenan. Hindi siya umiwas. At sa gitna ng katahimikan, habang ang lahat ay nakikinig sa mga kasinungalingan ni Doña Imelda, dahan-dahan siyang tumango kay Lyra na nakatayo sa tabi ng sound system. Oras na. Ang ingay ng mga pulis, ang pagbulong-bulungan ng mga naiwang bisita, at ang pag-iyak ni Doña Imelda na dahan-dahang nagkamalay ay bumalot sa buong mansyon. Si Jonathan, na kinaladkad papalayo ng mga pulis, ay patuloy na nagpupumiglas at sumisigaw ng mga pagbabanta kay Charmaine. "Hindi pa tayo tapos, Charmaine. Magbabayad ka." Ngunit para kay Charmaine, ang mga salitang yon ay walang bigat. Tila hangin lang na dumaan sa kanyang tainga. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa papalayo na figura ni Doña Imelda, na inaalalayan ng mga paramedic. Ang matandang babae na dating kasing tangkad ng isang kaharian ay ngayon isang gusgusing figura na nakabalot sa kumot. Ang dangal ay nausak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam, hindi pagkatalo. Lumapit si Angelo kay Charmaine. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. "Are you okay? Hindi ka ba niya nasaktan?" Umiling si Charmaine. "Okay lang ako, Angelo. Tapos na." Hindi pa ito tapos. Ito pa lang ang simula ng mahabang proseso ng hustisya. Pero para sa kanya, ang personal na laban ay nagwakas na. Ang mga De Los Santos ay hindi na isang banta. Sila ay mga abo na lamang ng isang nagdaang imperyo. Sumama si Charmaine sa presinto para magbigay ng formal na pahayag. Doon, sa isang silid na malamig at walang buhay, hinarap niya si Jonathan. Nakaupo ito sa likod ng rehas. Ang galit ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Wala na ang pagmamataas na dati niyang nakita. Isang baliw na lang na tinititigan niya. "Charmaine!" bulong nito. Ang boses ay halos hindi marinig. "Bakit mo ito ginawa? Bakit? Tayo ang pamilya. Ako ang asawa mo." Inilabas ni Charmaine ang kanyang wedding ring. Iyon din ang singsing na hinubad niya at isinuot ulit para sa kanyang balat kayo. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa sa harap ng rehas. "Hindi," malamig niyang sabi. "Hindi tayo pamilya, Jonathan. At hindi ka kailanman naging asawa ko. Naging parte ka lang ng isang kasinungalingan. Isa kang tau-tauhan. Ginawa mo akong tanga. Niloko mo ako at ang napakaraming tao. Walang pamilya na gumagawa niyan. Walang asawa na gumagawa niyan." Walang nagawa si Jonathan kundi ang tumitig sa singsing. Ang kanyang muka ay nababalutan ng isang halo ng pagkabigla at pagtalikod sa katotohanan. Tumayo si Charmaine.
Bago siya lumabas, sinulyapan niya ito sa huling pagkakataon. Sana, sa huli, sabi niya, ang boses ay bahagyang lumambot. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagkaawa. Mapatawad mo ang sarili mo. Pagkalabas niya ng presinto, ang liwanag ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Pero ang mga kamera at mikropono ay naghihintay na. Isang hukbo ng mga reporter ang sumugod sa kanya. Mrs. De Los Santos, totoo po ba ang mga akusasyon laban sa inyong asawa? Ano po ang masasabi ninyo tungkol sa iskandalo ng De Los Santos family? Paano po kayo naging kasangkot dito? Nakita ni Charmaine si Angelo na nakatayo sa di kalayuan, sinasabing huwag na lang siyang magsalita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya susundin ang sinuman. Huminga siya ng malalim, pinayagan ang sariwang hangin na pumasok sa kanyang mga baga. Tumingin siya ng diretso sa pinakamalapit na kamera. Hindi na siya matatakot, hindi na siya magtatago. Ito na ang oras para marinig ang kanyang tinig. Ito na ang oras para magsalita. 6 na buwan ang lumipas. Ang eskandalo ng De Los Santos Prime Holdings ay patuloy na bumabalot sa mga headline. Habang patuloy pa rin ang kaso sa korte, malinaw na ang kinabukasan ng mag-inang De Los Santos ay nakatakda na sa loob ng rehas. Ang kanilang imperyo na itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Si Charmaine ay hindi na Charmaine De Los Santos. Bumalik siya sa kanyang pangalan sa pagkadalaga, Charmaine Navarro. Lumipat siya mula sa malaking mansyon patungo sa isang maliit, ngunit malinis at komportabling apartment sa isang tahimik na lugar sa Quezon City. Walang karangyaan, ngunit puno ng kapayapaan. Ang umaga ay sariwa. Ang liwanag ng araw ay tumatagos sa kurtina ng kanyang bagong sala. Nakasuot siya ng isang simpleng blusa at pantalon, abala sa pag-aayos ng mga upuan sa isang maliit na kwarto na ginawa niyang classroom. Sa dingding may nakasabit na whiteboard at ilang inspirational quotes. Ito ang kanyang bagong simula. Isang training center para sa mga kababaihang gustong matuto ng bagong skills, basic accounting, digital literacy, at self-defense. Hindi ito isang malaking kumpanya, pero ito ang kanyang pangarap. Isang lugar kung saan ang mga kababaihan, lalo na ang mga biktima ng pang-aabuso o panloloko, ay makakahanap ng lakas at kaalaman. Ang unang klase ay magsisimula sa loob ng 1 oras. Ang kanyang puso ay puno ng kaba. Ngunit ito ay kaba ng pananabik, hindi ng takot. May kumatok sa kanyang pinto. "Pasok!" tawag niya. Pumasok si Angelo. May dalang isang box ng pandesal at isang thermos ng kape. Ngumiti ito, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng parehong paghanga na nakita ni Charmaine noon. "Good morning, Professor Navarro." Bati nito. "Looks like your first day is about to begin." "Naku, Angelo, professor ka dyan," sabi ni Charmaine, namumula. "Salamat sa pandesal. Nagmamadali ako kanina, hindi na ako nakakain." Naging matalik silang magkaibigan sa mga nakaraang buwan. Madalas itong dumadalaw, hindi bilang abogado, kundi bilang suporta. Nagbabahagi sila ng kape, nag-uusap tungkol sa trabaho, at minsan, tungkol sa buhay. Ang kanilang relasyon ay dahan-dahang lumalalim, hindi sa bilis ng isang apoy, kundi sa tibay ng isang matibay na puno. Habang nagkakape sila, may lumapit sa kanya, isang bagong estudyante na maaga. Medyo nahihiya itong lumapit. "Ma'am Charmaine," tanong nito, "okay lang po ba magtanong? Hindi po ba kayo nagsisisi sa lahat ng nangyari? Na umalis kayo sa buhay na mayaman?" Tiningnan ni Charmaine ang batang babae at pagkatapos ay ang kanyang bagong classroom. Ngumiti siya. Ito ay isang tunay na ngiti. Ang uri ng nangiti na galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "Hindi ako nagsisisi na lumaban," sagot ni Charmaine. Ang boses ay malinaw at buo. "Ang pagsisisi ko lang, hindi ko ginawa ng mas maaga para sa sarili ko." Tumingin siya kay Angelo na nakangiti rin.
You're really happy now, aren't you? Tanong nito. Oo, sagot niya. Masaya ako. Hindi pa perpekto ang lahat. Mahaba pa ang proseso, pero may kapayapaan na siya. May layunin. Tumayo si Angelo. Well, I should go. I have a court hearing, but would you like to have coffee later? Just as friends, for now? Tumingin si Charmaine kay Angelo. Sa lalaking ito na naniwala sa kanya noong wala nang wala na siya. Sa lalaking hindi siya hinusgahan. Sa lalaking nagpakita sa kanya na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa nararamdaman, kundi sa pagtitiwala at paggalang. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya. Isang nangiting puno ng pangako. 2 taon ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga De Los Santos. Si Jonathan at Doña Imelda ay parehong nahatulan. Ang kanilang mga araw ay bilang na sa likod ng rehas. Ang kanilang kapalaran ay isang malungkot na paalala ng pagbagsak ng kasakiman. Ang mga biktima sa pangunguna ni Angelo Reyes ay unti-unting nakakabangon at ang hustisya, bagaman mabagal, ay nagbigay ng katarungan. Si Charmaine Navarro ay tumayo sa harap ng kanyang maliit na opisina. Ang lakasan mo, babae. Training center ay lumago. Mula sa isang maliit na kwarto ay naging isang buong palapag. Daan-daang kababaihan na ang natulungan nila. Mga domestic helper na gustong matuto ng computer skills. Mga ina na naghahanap ng bagong career. Mga biktima ng pang-aabuso na naghahanap ng bagong simula. Ang bawat tagumpay nila ay tagumpay din niya. Nasa kanyang tabi si Angelo. Hindi na just friends. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi nagsimula sa init ng damdamin, kundi sa lamig ng mga hamon na unti-unting lumago sa pagtitiwala, paggalang, at isang malalim na pag-unawa sa isa't isa. Siya ang kanyang anchor, ang kanyang kapayapaan. Isang Sabado ng umaga, pumunta sila sa sementeryo. Sa harap ng puntod ng kanyang ama, dahan-dahang lumuhod si Charmaine. Inilapag niya ang isang sariwang bulaklak. Papa, bulong niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Patawarin mo po ako. Ngayon ko lang naintindihan. Ang utang na loob ay hindi kailanman dapat maging kadena. Hindi dapat maging dahilan para mawala ang respeto mo sa sarili mo. Ginawa ko na po ang tama. Para sa akin, para sa iba, para sa inyo. Naramdaman niya ang kamay ni Angelo na marahang humawak sa kanyang balikat. Tumingala siya. Ang mga mata nito ay nagbibigay ng lakas at pagmamahal. Alam kong masaya si Papa para sa'yo, sabi ni Angelo. Umiling si Charmaine, isang mapait na nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi pa rin ako kasing tapang ni Mama, pero ginagawa ko ang lahat para maging karapat-dapat sa pangalan ko, Papa. Pagkatapos, bumalik sila sa kanyang training center. Isang bagong batch ng mga estudyante ang naghihintay. Pumasok si Charmaine, nakatayo sa harap ng whiteboard. Tumahimik ang lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw, malakas, at puno ng karanasan. Alam kong marami kayong pinagdaanan. Marami sa inyo naloko. Marami sa inyo nasaktan. Pero tandaan ninyo ito, ang bawat pagbagsak ay isang pagkakataon para tumayo ng mas matatag. Tumingin siya sa bawat mukha sa silid. Nakita ang pag-aalinlangan, ang pag-asa, ang takot, at ang pagnanais na matuto. Hindi madaling magpatawad. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nagkislap sa isang alaala. Hindi madaling kalimutan ang sakit. Pero ang pinakamahalagang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa inyo. Ang pagpapatawad sa sarili mo, sa mga pagkakamali mo, ang pagtanggap na hindi ka perpekto, at ang pag-unawa na ang pagpapatawad ay ang paglaya mo. Paglaya para muling mabuo ang iyong puso. Ang pinakamalakas na tinig na dapat ninyong pakinggan, sabi niya, ang kanyang tinig ay tumataas ng bahagya, puno ng emosyon,
ay ang tinig sa loob ninyo na nagsasabing, karapat-dapat ako. Karapat-dapat akong maging masaya. Karapat-dapat akong lumaban. At kaya kong muling bumangon. Nagsimulang pumalakpak ang mga estudyante. Ang palakpak ay lumakas, kasama ang ilang bulungan ng salamat ma'am. Tumingin si Charmaine kay Angelo na nakatayo sa likod ng silid, may ngiti sa mga labi. Alam niyang ito ang kanyang pagpapatawad, ito ang kanyang kapayapaan, at ito ang kanyang pangako sa kanyang sarili. Ang pagbabalik ng kanyang sariling tinig.